Magkano ang PhilHealth contribution ngayong 2024 hanggang sa taong 2025? So far wala pang pagbabago. Nasa 5% pa din ang PhilHealth contribution ng employees, self-employed, voluntary members. So lahat ng klase ng members sa PhilHealth ay 5% pa din ng salary or ng declared income hanggang sa 2025. So simula nga po ng 2024 ay naging 5% na. So, noong 2023 ay only 4% yung contribution ng PhilHealth. So, paano ba ang pag-compute ng 5%? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page kung kayo ay nanonood dito sa Facebook page na Kaalaman Tutorial. So, subscribe also here in our YouTube channel to be updated on our new videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future. So, paano ba kinocompute ang 5%? So, kung halimbawa ikaw ay empleyado, so sa empleyado ay iba dahil paghahatian yan 50-50 para sa empleyado at sa employer. So, kung halimbawa ikaw ay sumasahod ng 20,000 pesos, so i-multiply mo yan 20,000 times 5% or 0.05. So, 1,000 pesos dapat yung contribution mo sa PhilHealth. Pero, dahil ikaw nga ay empleyado at ikaw ay mayroong employer, paghahatian nyo po yan. So, bali, 50% yung hatian. So, bali 500 pesos yung magiging deduction mo sa iyong payslip. Tapos yung kalahati ng 500 pesos ay yung employer mo ang magbabayad. Ibang usapan naman sa self-employed at sa voluntary member dahil tulad ko ay am a voluntary member, so kami mismo yung nagbabayad ng buo. Pero depende kung magkano yung declared income mo sa PhilHealth. So kadalasan kung ikaw ay voluntary member, yung magiging monthly mo ay 500 pesos dahil yung magiging basihan ay ang 10,000 pesos na income. So, 10,000 pesos multiplied by 5% or 0.05, kaya 500 yung magiging monthly. So, nung I started being a voluntary member, nung nag-freelancing ako, so 2000, nung nakaraang taon, 2023, and I was paying 400 pesos per month that time. Pero ngayon, 500 pesos na yung monthly ng mga magbo-voluntary member. So, yung mga self-employed naman na member, so depende kung halimbawa magde-declare ka na yung income mo per month ay nasa 15,000 pesos. So, that is 15,000 times 5% or times 0.05. So, yan yung magiging monthly contribution mo sa PhilHealth. So, ibang usapan din kung ikaw ay kasambahay dahil ang kasambahay ko ay kung less than 5,000 pesos yung sweldo mo kada buwan, so yung employer mo po ang magbabayad ng lahat ng 5,000 times 5%. So, employer mo ang magbabayad. Pero kung 5,000 above na, 5,000.001 na yung sahod mo kada buwan, basta lagpas na siya ng 5,000 pesos, so hatian na po ang pagbabayad. So, kalahati sa employer, kalahati sa kasambahay. So far nga po ay wala pang pagbabago sa ating PhilHealth contribution. According to their website ng PhilHealth, hanggang 2025 ay parehas pa din yung percentage. So, ibig sabihin, 5% pa din yung babayaran natin, yung monthly contribution natin sa PhilHealth. At para po sa mga karagdagang impormasyon, meron tayong mga videos din po dito sa ating YouTube channel. Kung halimbawa, kung paano mag-online registration sa PhilHealth, mga ganun, paano mag-online register sa SSS. So, marami tayong mga topics na ganyan. Pati na rin po dun sa mga merong plano mag-take ng civil service exam. So, meron din tayong mga civil service exam updates na videos dito sa ating YouTube channel na sigurado makakatulong po sa inyo. So, also, we have a lot of videos about how to late register for birth certificate. So, endorse na rin po natin yun. Sigurado marami kayo matutunan dito sa ating YouTube channel. So, I am Janice Dersif. Thank you for watching this video. Sana ay nakatulong po sa inyo. Sana ay nasagot ang inyong katanungan kung magkano ang contribution sa PhilHealth ngayong 2024 hanggang sa 2025. So again, para sa mga magvo-voluntary member, automatic 500 pesos yung magiging monthly mo unless nag-declare ka ng mas mahabang income kaysa 10,000 pesos.